Nauna akong nakakuha nito. Sa panahon ngayon, kung sino ang makaagaw, sa kanya na to. Hunyo 21, maulap. Ilang araw ang nakalipas, biglang lumitaw ang mga halimaw na iyon sa mundo. Hindi rin nakaligtas ang lungsod ng Bifi. Nagkawatak-watak ang mga tao sa paaralan. Isa-isa ring nawalan ng kontak ang mga kakilala ko. Sa kasalukuyan, ang pinagsamang pangkat ng pagsagip ng militar at baita ay pumasok na sa nasalantang lugar upang simulan ang pagpapalikas ng mga tao at pagkontrol sa impeksyon. Pinapayuhan ng mga mamamayan na isara ang mga pinto at bintana. Mag-imbak ng mga pangunahing pangangailangan. Palikasin ang lahat ng nakaligtas patungo roon. Sinasabi ng lahat na ang lungsod ng A ang huling ligtas na lugar ngayon. Mabilis na kumakalat ang mga kaugnay na insidente. Maraming lungsod na ang nasa ilalim ng state of emergency. Pinaandar na ng bansa ang Level 1 Emergency Response Plan. Pinaandar na ng bansa. Nananawagan sa mga residente na manatiling kalmado. Iwasan ang paglabas ng bahay. Kung makakita ng sinumang may agresibong pag-ugali, naguguluhan o may kakaibang pagbabago sa katawan, mangyaring lumayo agad. At iulat ito sa kagawaran ng pagsagip. Huwag na huwag lalapitan ang mga sugatan ng walang pahintulot. Hindi ko alam kung ligtas nga ba talaga ang lungsod ng Gil. Ang alam ko lang, kailangan kong makarating doon ng buhay. May tao pa ba sa loob? Kami ang Baita Joint Rescue Team. Sumagot kayo agad kung naririnig ninyo kami. May tao sa loob. Bilis, dito. Ano bang mga halimaw ito? Papa, Mama. Chay, Lin. Sa kasalukuyan, sabay-sabay na nagaganap ang mga mutasyon sa iba't ibang panig ng mundo. Ano ang sanhi ng sakunang ito? Batay sa mga resulta ng pagsusuri, ito ay isang nakakahawang genetic virus. Mabilis itong kumalat at may incubation period, na hindi pare-pareho ang tagal. Sa harap ng mga mutated na nahawaang ito. Kaya ba silang pigilan ng sangkatauhan? Matagal nang nagsanay ang Baita sa pamamagitan ng proyektong QAN. Ng mga taong may espesyal at pinalakas na kapangyarihan. Sa ngayon, ang unang may kapangyarihan ay pumasok na sa nasalantang lugar upang tulungan ang militar sa pagsagip at paglipol sa mga kaaway. Magiging bahagi sila ng ating depensa. Ngunit ang tunay na magpapasya kung malalampasan natin ito ay ang militar, mga institusyon ng pananaliksik at ang pagtutulungan ng bawat mamamayan. 4 oras. Bumagsak ang 5 distrito sa lungsod ng DC. Walang silbi ba ang mga taga-Baita? Sino ang namumuno sa pinakamalapit na pangkat ng may kapangyarihan? Ulat, Komandante. Ang pangkat po ni Shenzi. Tulungan ang lungsod ng Bifi sa pinakamabilis na paraan. Paunti na ng paunti ang oras natin. Nasa itinalagang posisyon na ako, si Tao. Tulungan mo akong i-distract ito. Hoy dambuhala, makipaglaro ka sa lola mo. Nagmumutate ang target. Zitao, mag-ingat ka.
Ate Z, okay ka lang ba? Gumapang ka na lang ng maayos sa lupa, peste. Nakatakas ang IU-17 ng baita. Na-upload na ang impormasyon ng lokasyon. Tapusin agad ang misyon ng paglipol. Kung sino ang may kakayahan, siya ang mas dapat kumilos. Chay, Loo, may abnormalidad sa datos ng IU-17. Abnormalidad. Higit sa inaasahan ang fusion rate. Ngunit nagsimula nang magbago ang istruktura ng katawan. Itigil ang eksperimento. Pero ipinag-utos ni EC. Lin na ituloy ito. Ituloy. Paano pa ito maitutuloy? Gumagawa tayo ng mga halimaw. Chay, Lin. Humihiling si Luoyuan sa mga nakatataas na itigil ang eksperimento. I activate ang subject 17. Magpadala pa ng mga tao. Dapat nang manahimik ni Luoyuan. Nababaliw ka na. Ang mga baliw ay ang mga nagpapatuloy pa rin gumawa nito. May isinasagawang emergency drill sa ilang bahagi ng lungsod na ito. Pakiusap sa mga mamamayan, huwag po kayong magpanik. Nasaan na tayo? Buwisit, akala ko nagbangon ka sa hukay. Natulog lang naman ako. Bakit ka ba sumisigaw? Ano bang ginagawa mo? Pinupunasan ko lang tong yogurt. Anong ang pinagsasabi mo riyan? Yogurt lang kaya ito? Bakit ka natataranta, hahaha? Ah, nakabangga ka ng tao. Bumaba ka at tingnan mo. Bakit hindi ikaw ang bumaba? Ikaw kaya ang driver. Hay, ang malas naman ngayon. Hoy, Per. Naririnig mo ba ako? Huwag kang mamatay, please. Kare-renew ko lang ng insurance ko. Hindi ko talaga kakayanin ang ganitong pagsubok. Grabe, pinakaba mo ako. Buti na lang hindi ka namatay, pare. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Pusa ka ba? Huwag kang pumunta sa mga lugar na maraming tao. Anong sinabi mo? Grabe, sagad-sagara na talaga ang kalokohan ngayon. Sobrang lala na talaga. Tumawag kaya tayo ng pulis. Walang signal, paano ka tatawag, loko? Pumunta muna tayo sa lungsod para ihatid ang mga kargamento. Ito ang pansamantalang evacuation center. Lumapit po kayo sa akin para kunin ang mga susi ng inyong kwarto. Pangalan, Bike Xiao. Unit 1,704. Kailangan ng gymnasium ang mga supply na ito. Bigyan ng prioridad ang mga sasakyang naghahatid. Opo, mga emergency supply po ito.
Nasa loob na ng lungsod ang taong nakasalamuha. Nasaan ang tumakas na subject? 200 metro sa unahan. Malapit na siyang bumigay. Tara na. Hindi ako. Anong tinititingnan mo riyan, loko? Galing sa ibang lugar. Galing sa lungsod ng BC. Galing pala sa ibang lugar. Bakit, mas mataas ba ang uri ng mga tao sa lungsod ng G? Hindi naman sa ganoon. Gusto lang naming maging masigla sa pagtanggap ng mga bagong kapitbahay. Sino ba ang kapitbahay mo? Ang malas naman. Sinasabi ko lang naman. Lasang pickled cabbage. Kuya G, hinahabol ka ba ng multo? Nagkakagulo na sa convenience store sa ibaba. Kumuha lang naman ako ng 2 instant noodles. Sinabihan ako ng isang lalaki na nagnanakaw daw ako ng mga strategic supply. Strategic supply. Isang pack ng braised beef. Isang pack ng pickled cabbage. May karne at may gulay. Paano naging hindi strategic yan? Hindi na magawang ipagpatuloy ang normal na operasyon ng pagliligtas sa ilang lugar. Ganyan din ang sinabi nila sa lungsod ng Biki noong una. Ganoon na ba talaga kalala sa lungsod ng Biki? Hay! Magkakilala ba kayong dalawa, pickled cab? Hindi kilala ng braised beef ang pickled cab. Braised beef lu. Pickled cab. Braised beef lu. Instant noodles. Pickled cab. Lasang braised beef. Kapareha ng pickled. Ang tanging pagkakasundo lang namin ay pareho naming ayaw kilalanin ang isa't isa. Buti naman at kilala mo ang sarili mo. Nakatira pala kayo sa parehong palapag. Hindi ko alam, baka nagkataon lang. Wow, ang swerte naman. Abot pa ba kung magpapalit ako ng kwarto ngayon? Ano sa tingin mo? Pero huwag kang mag-alala. Hindi ko talaga napansin. Kumatok ka lang sa pinto ko kung may kailangan ka. Buwisit, ang init naman ng ulo niya. Buwisit, biglang nawala ng gana ang noodles ko. May lumipat din kayang magandang babae sa tabi ng kwarto ko. Ang liit ng baywang, ang puti ng binti, grabe. Ang swerte talaga ng lokong iyon. Nanggigigil talaga ako sa inggit. Ah, totoo ba to? Magandang babae. Maling pinto yata ang napasukan mo. Hehe, wag ka nang umalis ngayong gabi. Kaya naman nating magkasya sa higaan ngayong gabi. Humarap ka naman sa akin para makita kita. Hoy, may naririnig ka ba dyan? May nakikita akong hindi bababa sa 2. Mag-ingat ka. Ah, namimiss mo ba ako, ate? Guchen, may itim na kahon sa pinakailalim ng nightstand. Maliban na lang kung makalmot ka. Kung hindi, wag na wag mo itong gagamitin. Ano ba to, ate? Sino yan? Kuya G. Dumating na ang katapusan ng mundo. Bakit walang nagbalita sa akin, buwisit naman? Ano na namang lason to? Ah, ano ba ang bagay na to? Ate, nasaan ka? Iligtas mo ako bilis. Ah, wala nang tunog, mukhang nakaalis na sila. Bakit hindi gumagana? Hindi pwede, hindi pwede. Nandidiri pa rin ako sa ihi ng berhen.
Ang sakit, ang hirap. Sana talaga gumana ang karayom na to. Mukhang may silbi pa rin pala ang ihi ko. May mga hindi maipaliwanag na insidente sa iba't ibang bahagi ng lungsod. Hinalang may malawakang pagkalat ng impeksyon. Nagpatupad na ang pamahalaan ng planong pang-emergency. Anong nangyari? Papatayin mo ba ako sa gulat? Anong ginagawa mo ditong umaaligid? Tumatakas para mabuhay. Bless you. Wala namang halimaw sa loob ng elevator, di ba? Isara mo nga yung bibig mo. Diyos ko po. Ayoko. Ayoko pang mamatay dito. Huwag mo naman akong paglaruan. May mga halimaw na sumisira sa pinto. Hindi pwede ang ganito. Kailangan nating makahanap ng paraan para maakit sila palayo. Kapag tumunog ang alarma, subukan mong buksan ang pinto. Siguradong maakit sila palayo. Sigurado ka bang gagana yan? Hindi ko alam bakit hindi mo itanong sa kanila kung gusto nilang tumabi. Mabuti na lang at naakit sila rito. Sumunod ka ng malapit sa akin mamaya. Sa wakas, nasa ikalimang palapag na tayo. Gusto ko lang makaalis sa impyernong lugar na to sa lalong madaling panahon. Anong nangyari sa iyo? Okay ka lang ba? May panganib sa ibaba. Paano mo nalaman? Paano mo nalamang may bagay sa ibaba? Narinig ko. Wala naman akong narinig. Baka mas matalas lang ang pandinig ko. May mga pag-atake ng hindi kilalang nilalang sa iba't ibang lugar. Pumasok na ang militar para kontrolin ang sitwasyon. May mga pag-atake ng hindi kilalang nilalang, mangyaring manatiling mahinahon ang mga mamamayan at sumunod sa mga utos. Mangyaring manatiling mahinahon ang lahat. Sumunod sa mga utos. Pati sa labas din. Kahit saan meron. Hindi tayo pwedeng maupo lang dito at maghintay mamatay. Titingnan ko sa balkonahe. May fire escape dito. Hindi ito dadaan sa lobby. Baka maingay kapag tinapakan natin. O sige, dahan-dahan lang tayo. Ah, wag mo akong habulin. Parang awa mo na. Pakiusap. Sa itaas. Siya yung estudyanteng kakalipat lang sa 7th floor. Nakita ko na siya dati. Anong gagawin natin? Huwag kang maingay. Yung tao sa itaas. Tumakbo siya kaya siya namatay. Tama. Pero hindi tayo tumakbo. Ligtas tayo, buhay pa tayo.
Eh. Huwag kang maingay. Sabi ng huwag kang maingay eh. Ilset. Ligtas na siguro tayo rito, di ba? Uminom ka muna. Doon muna tayo magpahinga. Noong oras na iyon. Nang hawakan mo ang balikat ko, nanginginig ang kamay mo. Talaga ba? Nanginginig din ako. Alam ko. May mga nakaligtas pa rito. Salamat nga pala ngayon. Para saan? Anong ipinagpapasalamat mo? Dahil inilabas mo ako roon. Akala mo ba inilabas kita dahil sayo? Dahil nasa harap ka. Para makatakbo ako kapag may nangyari. Ano sabi mo? Shield kita, alam mo iyon. Kung ganoon, bakit mo pa ako hinila para mauna? Ako. Natatakot lang naman akong baka may panganib sa likod. Sus, talaga ba? Guchen. Namumula ang mga tainga mo. Sa ilaw lang yan. Nakakasilaw kasi. Loko, sinungaling. Mga kasama. Umalis na kayo rito agad. May isa na namang elite monster. Yan nga ang gusto kong banatan. Grabe naman, bro. Marunong ka bang magmaneho? Kami na ang bahala rito, umalis na kayo. Kilos na. Ah, huwag kang ma-inlove sa akin. Alamat lang ako. Pakiusap, pumila ng maayos para makapasok. 99%. Pambihirang bagay. Hoy, loser. Hindi mo ba alam na ladies first? Diyos ko po. Ate, anong ginagawa mo? Hoy, baliw. Sira ulo ka ba? Tapos na ba yung nasa harap? Ang bagal naman kumilos. Sige na, pumasok na kayo. Kasama, naiintindihan kita. Pambihirang sitwasyon ang kinakaharap natin ngayon. Kaya pakiusap, makipagtulungan ka. Tara na, siyaok-siyaw. CJ. Pansamantalang kanlungan lang ito. Magpahinga muna kayo kung nasaan kayo ngayon gabi. Huwag lalapit sa labasan ng walang pahintulot. Bukas ng umaga, susundin ng militar ang numero ng rehistro para ihatid kayo ng pangkatan patungong daungan. Kung may kasama kayo na nakakaranas ng mataas na lagnat, kumbulsyon, nalilito ang isip o nangingitim ang sugat, huwag ninyo itong itago. Ngayon, pumila ng maayos ang lahat. Papunta sa lugar ng pamamahagi ng suplay. Isa bawat tao. Limitado lang ang suplay. Kaya tipirin ninyo ang paggamit. Kakarampot naman ito, kulang pa sa akin to. Kung konti sa'yo, akin na lang. Ayoko nga, pagmamahal kaya to ng bansa sa akin.
Hoy, 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 hintayin mo ako. Dito ka matulog. Ikaw. Kaya ko namang nakasquat lang. Dati noong nagbubulak-bulak ko sa trabaho. Umaabot ng kalahating oras ang pag-squat ko sa banyo. Kaya sanay na ako. Magpahinga ka na. Kailangan pa nating maglakbay bukas ng umaga. Good night. Ate, nasa gymnasium ako. Papunta kami sa daungan. Mag-reply ka kapag nabasa mo to. Buwisit. Ang ate mo. Hindi ko siya makontak. Magiging maayos din ang lahat. Di comfort mo na lang ang sarili mo. Nye. Nye. Ibalik mo nga sa akin ang cellphone ko. Papunta na siya sa daungan. Ano ang inihanda mo sa daungan? Isang pagkakataon para makita niya ang totoong mukha ng mundo. Anong nangyari? May pumasok bang halimaw? May halimaw ba? Huwag kayong magpanik. May bumagsak lang na kargamento sa unloading dock at tumama sa bakal na pinto. Walang halimaw. Mangyaring bumalik na kayo sa inyong mga pwesto. Akala ko tatakbo na naman tayo. Maling akala lang pala, matulog na tayo. Sige, tapos nang idiskarga ang huling batch. Maghanap ka muna ng mapagpapahingahan doon. Sige po, salamat. Buwisit, anong nangyari? Ano na naman to? Ah, ah, huwag. Ah, saan tayo pupunta? Tumakbo muna tayo. Kailangan nating tiyakin ang kaligtasan ng mga tao. Bigyan natin ng oras ang mga tao para makatakas. May halimaw, nakapasok ang mga halimaw. Bilis, tumakbo kayo sa labasan. Huwag kayong manulak, huwag ninyo akong tapakan. May kakaibang nilalang sa loob. Hindi ito ordinaryo. Bilis, sumunod kayo sa akin. Ah, bilis, tumakbo kayo pataas. Ah, ah, heh. Ayos ka lang ba? Ah, ubo. Hoy, hoy, hoy. Ah, hoy. Ah, ya. Hoy, tapos na ba kayong magyakapan? Ah, bitawan mo nga ako, loko. Hindi ako ang halimaw na iyon. Bilis, hindi ligtas dito. Ah, sa ngayon. Pwede tayong makalabas sa pinakatuktok ng gymnasium. Konting tiis na lang. Tara. Mauuna ako. Heh. Talon ka rito, sasaluin kita. Ah, ako.
Hindi ko kayang tumalon dyan. Isipin mo nga. Paano kung mahulog ka? Pwede ka bang maging seryoso kahit isang segundo lang? Ang bigat mo naman. Anong nangyari sa braso mo? Nahiwa lang. Halimaw ka ba? Mukha ba tong kamay ng halimaw? Kung halimaw ako, patay ka na sana kanina pa doon sa hagdan. Bakit pa kita iyakapin para protektahan? Sana isinubo na lang kita diretso sa bibig ng halimaw. Mukha ba akong taong magsasakripisyo para sa iba? Kung ganoon, paano mo ipaliliwanag yung braso mo? Pero binigyan ako ni ate ko ng gamot. Sabi niya gamitin ko lang kapag nakalmot ako, kaya ginamit ko na. Sino ba talaga ang ate mo? Isang sakit sa ulo. Pero hinding-hindi niya ako ipapahamak. Kung natatakot ka, hintayin mo munang makalayo ako bago ka magbago ng anyo. Sa susunod, magpasabi ka muna bago mangyakap. Hayaan mo na, wala rin namang silbi kahit sabihin ko sa'yo. Isang estudyante ng Information Engineering. Hindi man lang alam ang tactical cover. Nag-coding class ka ba palagi sa iyo eh? Noong college. Mukhang mas malala pa sa labas kaysa sa loob. Huwag kang maingay, dahan-dahan lang ang lakad. Wala na sila. Ah, ah, takbo. Tinawag mo yata lahat ng halimaw sa buong kalye. Dito. Takbo. Punta tayo sa parking lot. Konti lang ang tao sa underground parking lot. Mukhang ligtas naman dito. Paano kung mayroon sa loob? Kung maipit tayo sa loob, wala na tayong matatakbuhan. Tingnan muna natin. Dito ka lang maghintay. Hindi pwede, natatakot ako. Paano kung makagat ka at matumba dyan? Anong gagawin ko? Sige na nga. Sumunod ka sa likod ko. Daga lang pala. Maghanap pa tayo ng ibang lugar. Sige, maghanap pa tayo. Wala sa palapag na to. Bumaba tayo para tingnan. Masyadong madilim sa ibaba. Paano kung may halimaw doon? Ligtas naman, bumaba na tayo. CJ, hindi pa ligtas sa labas sa ngayon. Maghanap tayo ng sasakyan para makapagpahinga ngayong gabi. CJ, maghiwalay tayo ng paghahanap. Oy. Ah. Gutchen, bilis. Mahusay kang pumili ah. Ang astig ng kotseng to. Hehe, laging maganda ang panlasa ko. Tingnan mo nga kung umaandar pa to. Buwisit. Nagulat ako doon ah. Ito na lang ang natitira. Hindi masyadong masarap. Pero pwede na ring pantawid gutom. Ang liit naman ng sayo. Ayos lang, hindi ako gutom. Galing ka sa lungsod ng Bihi, di ba? Nasa lungsod ng Bihi din si ate noon. May balita ka ba sa ate mo ngayon? Wala, pero naniniwala akong buhay pa si ate.
Noong bata pa kami, natumba ako sa bisikleta. Ang unang sinabi ba naman ni ate ay, tinanong niya kung tapos ko na ang takdang aralin ko. Matatag siya. Paano mo nakuha ang sugat mo? Kinalmot ni Kuya Jai sa apartment. Masyadong bigla ang nangyari. Mabuti na lang at bahagya ko lang binuksan ang pinto. Pero bakit hindi ka nagmutate? Nag-iwan si ate ng isang iniksyon. Sabi niya gamitin ko raw kapag nakalmot ako. Tapos, pagkatapos kong iturok yun, nawalan na ako ng malay. Pagkagising ko, nalaman ko na. Naririnig ko na ang sinasabi ng mga halimaw. Parang mabibiyak ang ulo ko noon. O ngayon, masakit pa ba? Hindi na ngayon. Parang walang mga halimaw dito sa paradahan. Sa labas, ang ingay nila, sumasakit ang ulo ko. Nalaman ko rin kaya ko silang kontrolin. Noong nasa stadium tayo. Ikaw ang nagkontrol sa halimaw na iyon, di ba? Ang taong nasa GV na iyon ay malamang. Isa sa mga may kakaibang kakayahan na ibinabandera ng baita. Base sa sinabi mo, ang iniwan sa'yo ng ate mo ay isang bagay na nagbibigay ng kakaibang lakas. Kaya pala nagnakaw si ate sa baita para iwan sa akin. Tapos bigla na lang siyang nawala. Eh di pwede ko na palang tawagin ang sarili ko na guhari ng mga halimaw Chen. Mula ngayon, pwede na akong maghari-harian sa labas. Kaya mo bang magseryoso kahit 3 segundo lang? Tingnan mo, may kakaiba akong lakas. Ikaw naman ang bahala sa pagiging maganda. Kapag nagtambal tayong dalawa, walang makakatalo sa atin. Sino namang makikipagtambal sa'yo? Maglinis ka nga muna ng sarili mo. Ang dumi ng mukha mo, puno ng abo. Battle damaged look tawag dito. Ano nang gagawin mo kapag nakatakas na tayo? Hindi ko rin alam kung ano nang dapat kong gawin. Mag-isa lang akong pinalaki ni Papa. Nasa paaralan ako noong araw ng paglikas. At nasa trabaho naman siya. Sabi niya sa telepono, hihintayin niya ako sa lungsod ng Il. Pagkarating ko sa lungsod ng Il, tinawagan ko siya ng paulit-ulit. Pero laging nakapatay ang telepono niya. Paano kung wala na siya? Kung wala na nga siya, wala na talaga akong pamilyang babalikan. Gamitin mo ito kahit hindi masyadong malinis. Mas mabuti na ito kaysa hayaan mong marumi ang mukha mo. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Tumahimik ka nga. Sige, tatahimik na. Noong mapahamak si ate, lagi kong naiisip. Paano kung wala na talaga siya? Para saan pat nabubuhay ako? Pero kalaunan, na-realize ko na may dahilan kung bakit kailangan kong magpatuloy. Kailangan kong malaman ang katotohanan tungkol kay ate. Kung bakit niya ginawa ang lahat ng ito. Ganoon ka rin. Kailangan mong malaman kung buhay o patay ang papa mo. Paano kung buhay pa siya? Paano kung wala lang talagang signal ang cellphone niya? Tiyak na nag-aalala na si Tito ngayon na parang mga langgam sa mainit na kawali. Baka binubulong-bulong niya. Kumain na kaya ang anak ko? Ano sa tingin mo? Paano mo na lamang magbubunga nga siya tungkol doon? Kasi lahat naman ng magulang sa mundo, ganyan ang sinasabi. Kaya huwag ka nang umiyak ha. Simula ngayon. Magkasama na tayo sa iisang bangka. Hahanapin ko ang ate ko. Hahanapin mo naman ang tatay mo. Hanggang sa mahanap natin silang dalawa. Sino namang gustong makasama ka sa iisang bangka? Ang corny mo naman. Sa lagay ng pagmamaneho mo. Matagal nang lumubog ang bangka natin. Bago naman lumubog iyon. May iba ka pa bang pagpipilian? Sige na nga kung ano ang sinabi mo. Magtulungan tayong dalawa ha. Hehe, walang bawi ang usapan ha. Kapag nahanap na natin sila, ililibre kita ng pagkain. Gusto ko ng hotpot ha. Kapag nakalimutan mo iyan, gagawin kitang hotpot. Yeswe, hindi ko makakalimutan yan. Palagi akong tumutupad sa pangako ko. Huwag mo munang isipin ang hotpot. Gabi na rin. Magpahinga na muna tayo. Lalabas na lang tayo kapag sumikat na ang araw. Sige, matulog ka na rin muna. Ayusin mo naman ang pagmamaneho. Go, alis na tayo, hahaha. Marunong ka ba talagang magmaneho? Galit na tuta ka ba? Salamat na lang, ha? Saklolo, tulungan niyo ako. Saklolo, tulungan niyo ako. Hoy loko, bilisan mo at iligtas mo siya. Galit na tuta. Huwag kang magpakabayani. Ang paghinto ngayon ay para lang magpakain sa mga halimaw. Pero buhay pa siya. Kung ayaw mo siyang iligtas, ako ang gagawa. Pero kailangan ko pang hanapin ang ate ko. Kung magsasama pa tayo ng pabigat, mas lalo lang tayong mapapahamak. Nasaan ba ang ate mo? Ang alam ko lang, sa bagay na iniwan niya sa akin. May nakaguhit na puting nakangiting mukha. Walang problema. Kahit saan pa yan. Sasamahan kitang hanapin ang ate mo. Pero iligtas muna natin siya.
Ayos ka lang ba, mamang? Ihilahin ka na namin palabas ngayon. Galit na tuta, lakasan mo pa. Todo lakas na nga ang ginagawa ko. Buwisit, dahan-dahan naman. Kailangan na nating umalis agad. CJ! Kapit lang, aalis na tayo agad. Kumapit kayo ng mabuti. Pumunta kayo sa supermarket para kumuha ng mga suplay. Magpapakarga lang ako ng gas. Sige, mauuna na kami roon. May mga halimaw kaya sa loob. Tara na. Huwag kang kukuha ng mga boteng salamin, mabigat yan. Kapag nakakita ka ng maanghang na chichirya, kumuha ka. Pagkain pa rin naman ang pampalipas oras. Akalain mo yun, mukhang eksperto ka pala rito. Ah, saan ka nang galing? Daga lang pala. Akala ko kung ano na. Magpatuloy na tayo sa pagkuha ng supply. Dati, tumitingin pa tayo sa presyo kapag namimili. Ngayon, libre na lahat, ang saya naman. May narinig ba kayong kakaibang tunog? Ang naririnig ko lang ay ang kumakalam kong tiyan. Sige, naririnig ko na rin ngayon. Huwag kayong lalapit sa cold storage. Kapag sapat na ang nakuha natin, aalis na tayo. Ah! Takbo, may kung ano sa loob. Ayos pa ang cold storage ng supermarket na to ah. Sariwang-sariwa pa pati ang mga halimaw. Ah! Guchen, halika rito. Tulungan mo ako. Ah! Huwag. Chay, Luo, kumusta po ang sugat ninyo? Medyo masama ang lagay ko. May ospital doon. Maghanap muna tayo ng gamot doon. Kumapit kayo ng mahigpit. Mataas ang panganib sa ospital. May mairekomenda ka bang low-risk area? Pumasok muna tayo para tingnan. Sumunod kayo sa likod ko. Lumabas ka riyan, huwag mo akong piliting biyakin ang bungo mo. Huwag ninyo akong saktan, tao ako. May di ako. Nagbabayad pa nga ako ng ETH. Medyo kapani-paniwala naman ang paraan mo ng pagpapatunay ah. Kayo ba ang rescue team? May sasakyan ba kayo? Hindi, dumadaan lang kami. Kung ganoon, kayo na ang rescue team ko. Hindi kami nagsasama ng iba. Pero, hihi. Anong ginagawa mo, lokong manyak? Tinatakot mo ang batang babae. May tamang lugar naman para maging loko, no? Anong ginagawa mo, galit na tuta? Huwag mo siyang pansinin, isa lang siyang lokong manyak. Nurse ka siguro, no? Marunong ka bang mag-asikaso ng nahawaang sugat? Oo po, kaunti.
Hindi pwedeng isabay yan sa hemostatic gel. Maaari itong magdulot ng abnormal na pamumuo ng dugo. Nakita mo, mas may pakinabang siya kaysa sa iyo. Parang may pakinabang ka rin naman. Pwede po ba akong sumama sa inyo? Ayoko na talagang mag-isa rito. Naman. Pero linawin muna natin. Hindi kami ligtas. Mas hindi ligtas dito sa ospital. Layas. Bilis, umalis na tayo, hindi talaga ligtas dito. Bilis, dito kayo. Ligtas dito. Bilis, pumunta kayo rito. Ligtas dito. May 3 pang hindi nababasang mensahe. Makokontak ba natin sila? Sa teorya, ito ang espesyal na kagamitan na ibinigay ng baita sa ospital. Iyong baita sa proyektong QAN. Ano pang hinihintay natin? Konekta mo na bilis. Bakit? Hindi pa natin alam ang sitwasyon. Ang basta-bastang pagpapadala ng signal ay parang pagbunyag na rin ng lokasyon natin. Ate Sue, papatay na ang mga ilaw sa basement zone 5. Hindi pa rin nagigising si Ilse. Lee. Tandang, namumuti na ang mga kamay ninyo sa higpit ng kapit. Kinakabahan ba kayo ng ganyan? Paano namang hindi ako kakabahan? Hindi lahat ng nasa baita ay mabubuting tao. Kahit sino naman ay mas mabuti kaysa sa mga halimaw sa labas, di ba? Siya Oshen, may itim na kahon sa pinakailalim ng nightstand sa kwarto. Maliban na lang kung makalmot ka. Kung hindi, wag na wag mo itong gagamitin. Splay mo ulit. Anong sinabi mo? Splay mo ulit yung boses kanina. Kilala mo ba ang boses na to? Hindi. Hindi mo naman pala kilala tapos pinapaplay mo sa akin. Ate ko siya. Kilala mo ba siya? Magsalita ka. Guchen, huwag kang magbuhat ng kamay. May mga sugat pa siya. Mula nang iligtas siya hanggang ngayon. Bakit hindi ka man lang nagsalita, buwisit? Hoy, bitawan mo muna ako. Nakita ko na siya. May ninakaw siya sa baita at tumakas. Naglabas ang baita ng pinakamataas na wanted order. Iniksyon ba ang ninakaw niya? Ginamit ko na. Ginamit mo. Sabi ng ate ko, gamitin ko raw kapag nakalmot ng halimaw. Ilang araw na ang nakalipas, may side effect ba ito? Hindi pa malinaw kung ano ang mga side effect. Ang dapat mong alalahanin ngayon ay may mga taong huli sa iyo. Sino ang baita? Sa totoo lang, ako ay. Helicopter ng baita. Buhay pa ang ate mo. Nasaan siya ngayon? Masyadong mabilis dumating ang baita. Ipapaliwanag ko sa iyo ng detalyado kapag ligtas na tayo. Naghirap kayo. Sumama po kayo sa akin. Maraming salamat talaga sa pagpunta ninyo rito. Nakalmot ka na ba ng isang mutant? Gasgas lang ito. Kailangan namin kumuha ng kaunting dugo para masuri ang sitwasyon. Ang iba namang sugatan hindi kinukuhanan ng dugo. Bakit siya lang ang kailangang kuhanan? Espesyal ang lagay ng sugat niya ngayon. Hindi ito katulad ng sa iba. Paano naging espesyal? Linawin mo nga. Tulungan niyo ako. Hindi namin sasaktan ang mga mamamayan. Pangalan. Luoan. Ginoong Luo, medyo malubha ang sugat ninyo. Pakiusap, dito po kayo. Nababaliw ka na ba? Takbo. Hulihin sila. Huwag ninyo silang patakasin. Tandang, bago ninyo sabihing umalis tayo.
Maaari po bang ipaliwanag ninyo muna ang sitwasyon? Ah, hahalimaw takbo bilis. Tulong, lalabas na ang IU-18. Isara ang pinto, bilis. Patayin mo ako. Ang sakit. Alis na, nakatunga ka lang bariyan at naghihintay mamatay. Pumunta ka sa port at isama mo siya. Dito tayo. CJ. Sakay na, kapit ng mahigpit. Hinto, nandoon pa sila. Kung gusto mong mamatay, huwag mo akong idamay. Buwisit, talagang namamaril sila. Ano gusto mo, ako puncture gamit ang karayom. Kapit ng mabuti. Doon tayo. Kapit. Nakakapit na. Sabi ko kumapit ka sa sasakyan. Pumipili ka pa talaga ng pwesto sa ganitong oras. Mamatay na nga tayo. Saan ka pupunta? Babalik sa ospital. Ano ang gagamitin nating panghabol? Sasakyan natin yung umuusok na bulok na bakal. Maraming sasakyan sa labas. Makakahanap din tayo ng umaandar. Puno ng mga tao ng baita sa labas. May mga drone pa at tranquilizer gun. Kamatayan lang ang hahantungan mo kapag lumabas ka. Kaya kong utusan ang mga halimaw na harangan sila. Ilan ba ang kaya mong kontrolin? Isa, dalawa. O tatawagin mo ang lahat ng halimaw sa buong kalye. Para makipagkapatiran sa iyo. Kailangan pa ring subukan. Paano kung magkamali? Problema ko na iyon. Para saan pa at itinaya ko ang buhay ko para ilabas ka rito? Hindi ko naman sinabing isama mo ako. CJ. Kasalanan ko na, nagpakatanga ako. Nagluluha ka ng dugo. Ketchup lang yan sa sahig. Ano bang pakialam mo? Ilayo mo ang kamay mo. Marunong ka ba? Hindi. Hindi ka naman pala marunong, bakit mo pinapakialaman? Ang sinabi mo kanina. Ayokong makinig. Hindi mo naman sinasadya. Wala ka lang talagang utak. Sige, wala na akong utak. Pero kailangan kong iligtas si Ilse. Luo, kailan ko ba sinabing hindi natin siya ililigtas? Kaya mo pa bang lumakad? Bakit, natatakot ka bang sansingan kita? Loko, natatakot lang akong madumihan ang kamay mo. Tingnan muna natin ang ruta. Kapag nahanap na, ako na ang magliligtas kay Ilse. Luo, tayo. Pwede bang bilisan mo? Kapag nahuli pa tayo ng kaunti, baka mabitay na at machop-chop ang matandang iyon. Huwag mo akong madaliin. Akala mo ba libreng buffet ito sa mall? Nahanap ko na. Nasa baita si Ilse. Luo, 12 kilometro mula rito. Hinto. Ah, mukha ba talaga tayong magliligtas ng tao sa suot nating ito? Huwag mo na lang pansinin, tara na. Wow, ang galing mo naman. Asahan pa sa isang mag-aaral ng engineering sa komunikasyon. Umalis ka nga riyan, mas matino pa ito kaysa sa panonood mo ng mga magagandang babae. Paano mo nalaman? Manipis ang pader ng bahay mo. Kumapit ka sa sasakyan. Alam ko na, galit na tuta. Gutchen. Buwisit, mas mahalaga ang mabuhay. Ang basurang lugar na ito. Ang bulok na lugar na ito. Anong klaseng bulok na lugar ito? Maliban sa pagliko sa kanan. Mukhang ito ang dormitoryo ng Departamento ng Pagpapanatili. Madaling kumilos. Konti lang ang tao sa tabi ng sasakyan. Hindi obra ang basta na lang sumugod. Malaking grupo ng mga nahawaan ang papalapit. Kaya pa bang labanan?
Maliit na bagay, mas madali pa ito kaysa sa magpuyat sa paglalaro. Sige, maglaro ka na lang kasama ang mga alaga mo. Bawal pumasok o lumabas ng walang pahintulot sa panahong ito. Mula kami sa departamento ng pagpapanatili. May abiso na pumasok para ayusin ang elevator. Kaya niyo bang panagutan kung maantala ang mga opisyal? Sige, pasok na kayo. Huwag kayong pakalat-kalat. Sayang at hindi ka nag-artista. Dapat bigyan ka ng mga gwardya ng parangal para sa pinakamahusay na pag-arte. Sinuot pa talaga natin ang uniforme ng pagpapanatili, haha. Bilib talaga ako sa iyo. Aray, sama-sama tayong magtiis. Bumaba ka sa kanan. May daan patungo sa lawa ng baita. Ikapitong palapag sa ilalim ng lupa. Walang sapat na otorisasyon para sa ilalim ng lupa. Hindi ka ba eksperto? Ang mga eksperto ay kumikilos sa mahahalagang sandali. I activate ang maintenance mode. Sabi ko na nga ba may silbi ka? Bawiin ko na ang sinabi ko. Hindi ito lugar para sa mga tauhan ng pagpapanatili. Ang lupit mong kumilos. Siyempre, natuto lang ako sa iyo. Hindi ako karaniwang tumitira sa likod ng ulo. Kasi hindi mo naman abot. Huwag ka nang makipag-asaran. Tara. Bigyan mo ako ng 10 segundo. Bakit may tawaran pa? Kahit nga 8 segundo, sobra pa. Paano ninyo nahanap ang lugar na ito? Habang hindi pa tayo nakikita ng mga gwardya, umalis na tayo. Umalis muna tayo bago mag-usap. Eitsu, umalis ka nga. Dumating talaga kayo. Chay, Luo, okay ka lang ba? Paano ba talaga kayong dalawa nakapasok dito? Naglakad lang kami papasok. Dahil lang sa karisma ko. Dahil lang sa kakapalan ng mukha niya. Huwag na kayong mag-usap, tara na. Ano ba talaga ang iniwan sa akin ng ate ko? Hindi iyon gamot para sa ebolusyon. Ha? Iyon ang neural mother cell. Ang lahat ng mutant sa baita, pati na rin ang karamihan ng mga mutant sa lungsod na ito, ay nagmula sa iisang pinagmulang cell. Hindi mo kinokontrol ang mga mutant. Sila talaga ay nasa loob ng katawan mo. Mga nerve ending na humiwalay mula sa mother cell. Ang mga boses na naririnig mo ay hindi guni-guni. Kumokonekta silang muli sa mother cell. Hindi sila sumusunod sa iyo. Bumabalik lang sila sa iyo. Kung ganoon, ano ako? Ang tanging taong matagumpay na nakipagsanib sa neural mother cell. Nalaman ni Gutang ang plano ni Lin Yuan. Gusto niyang palakasin ang signal ng nerve sa pamamagitan ng neural tower. Ang kamalayan mo. Kapag tuluyan ng sumanib ang mother cell, ang buong lungsod, pati na rin ang mga mutant sa iba pang lugar, ay magiging bahagi ng iisang nervous system network. Kaya gusto niyang kontrolin ko ang mga halimaw para sa kanya. Hindi para sa kanya. Gusto kanyang gawing isang buhay na makina. Bakit alam na alam mo ang lahat ng ito? Kasali ka rin ba rito? Ako ang namamahala sa mga unang eksperimento sa pag-angkop ng neural mother cell. Ha? Guchen, kumalma ka. Ginamit ninyo ako sa eksperimento. Ha? Lumayas ka. Guchen, wala akong karapatang humingi ng tawad sa iyo. Pero ninakaw ng ate mo ang mother cell para hindi makahanap si Lin Yuan ng katugma nito. Hindi niya inasahan na ituturok mo ito sa sarili mong katawan. Guchen, tingnan mo ako. Anong nangyayari sa iyo? May kung anong nasa loob ng katawan ko. Pag-usapan natin yan mamaya. Guchen, makinig ka. Marami ka pang utang na paumanhin sa akin. Hindi ka pwedeng mapahamak dito. Kuripot. Mabuti naman at alam mo. Kumapit ka.
Tanggalin ang individual na kamalayan. Kontrolin ang mga nerve ng mother cell. Guchen. Matagumpay ang koneksyon ng signal ng mother cell. Simula ng pagbura sa mga hindi importanteng emosyonal na alaala. Ingay lamang ang emosyon. Isuko ang iyong sarili. Hindi ka na magiging isang mapag-isang nilalang. Kapag hinawakan mo siya ngayon, tutukuyin lang tayong lahat ng mother cell bilang kaaway. Sabihin mo ang isang bagay na si Guchen lang ang nakakaalam. Di ba sinabi mong may utang na buhay ka sa akin? Guchen, tingnan mo ako. Huwag mo akong iwan, nakikiusap ako sa iyo. Ubo, ubo, ubo. Galit na tuta. Pagkatapos mo akong pakinabangan, tatakasan mo lang ako. Kailan ka pagising? Noong mga oras na iyon. Nagsimula na ang neural tower. Nasaan ang control device? Sa central control shaft. Sa underground core layer. Pero independent system ang nandoon. Hindi ka makakapasok doon kung wala kang pinakamataas na access. Ituro mo ang daan. Sinabi ko nang hindi tayo makakapasok. Ang mga pinto ay ginawa para buksan ng tao. At ang mga system naman ay para baklasin ko. Higit sa 200 na ang heart rate niya. Kapag nagpatuloy pa ito, tuluyan ng lalamunin ang tunay niyang pagkatao. Hindi natin pwedeng basta nalang patayin ang kuryente. Kapag biglang nag-backflow ang signal, masusunog ang mga brain nerve ni Guchen. Kung ganoon, wag nating patayin. Hayaan nating mag-overload ito. Bike siya Oxiao, mas matigas ang ulo mo kaysa sa nakasulat sa records. Salamat. Unang beses na may pumuri sa akin bukod sa pagiging maganda. Hindi mo siya maililigtas. Gising na ang neural mother cell sa loob ni Guchen. Ano naman kung gising na? Sino ang nagsabing kailangan kanyang sundin dahil lang gising na siya? Maaari sana siyang maging taong tatapos sa digmaan. Ang taong hindi makapagdesisyon para sa sarili niya. May pagkakaiba ba sa laro ang remote sa mga kamay mo? Pahihinain lang siya ng emosyon. Desisyon niya pa rin yon. Pinipigilan mo ang sangkatauhan na makamit ang walang hanggang kapayapaan. Ang kapayapaang walang pagpipilian. Sino ba ang may gusto niyan? Tigil. Alam mo ba kung ano ang pinakamatagumpay na ebolusyon ng tao? Hindi ang paglakad ng patayo. Hindi ang wika. At hindi rin ang talino. Kundi ang makahanap ng marangal na dahilan para sa sarili nilang mga hangarin. Kaya naman, ginawa mo silang mga halimaw. Halimaw. Bagong uri lang sila ng nilalang na hindi pa napapangalanan ng mga nagwagi. Tinatawag ng tao ang digmaan na pagpapanumbalik ng kaayusan. Tinatawag ang pagsasakripisyo sa iba na kailangang kabayaran. At sa huli ay nagtatayo ng monumento para sa sarili. Para patunayang naging mabuti sila noon. Kahit paano, may pagpipilian pa rin ang tao. Dahil nga may pagpipilian. Kaya may nagaganap na pagtataksil. Bilyon-bilyong nagtutunggali ang kagustuhan. Ano ang kahihinatnan sa huli? Mga hangganan, antas sa lipunan, kasinungalingan at digmaan. Tinatawag ng tao ang kaguluhang ito na kalayaan. Walang kalayaan ang mga aberration. At walang sariling pagkakakilanlan. Hindi tatanggi ang puso na magpadala ng dugo sa utak. Hindi rin magpapadala ng maling signal ang mga neuron ng sadya. Tao lang ang tumatawag sa pagkakawatak-watak bilang independensya. Kung walang kakayahang tumanggi, ang kabutihan ay hindi na maituturing na kabutihan. Hindi sibilisasyon ang gusto mong likhain, kundi mga katawang walang kaluluwa. Kahit paano, hindi nagpapasimula ng digmaan ang mga bangkay. Hindi mo makokontrol si Guchen.
Hindi ko kailanman ninais na maging tauhan ko siya. May sarili pa ring pag-iisip ang mga tauhan. Gusto ko siyang maging koneksyon. Nasa loob ni Guchen ang neural mother cell. Hinahanap lang nila ang nawawalang main brain. Ginawa iyon ni Gutang para iligtas siya. Hindi para gamitin mo siya. Pinaikot lang ni Gutang ng kaunti ang plano. Pero tinapos niya rin para sa akin ang pinakamahirap na hakbang. Ang mapanatiling buhay ang mother cell sa loob ng katawan ng tao. Bakit mo sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Dahil hindi maniniwala sa akin si Guchen. Pero maniniwala siya sa iyo. Kailangan niyang malaman kung bakit noong bata pa siya ay napunta siya sa laboratorio. Kailangan niyang malaman kung sino ang gumawa ng unang neural synchronization sa kanya. At higit sa lahat, kailangan niyang malaman para pagtakpan ang kung ano. Kaya itinago niya ang neural mother cell sa tabi niya. Gusto mong udyukan ko siya. Hindi kailangang udyukan ng katotohanan ang kahit sino. Kailangan lang ilagay ang katotohanan sa tamang sugat. Nandito na siya. Sinasadya mo siyang pinapasok. Hindi ba't siya mismo ang pumiling pumasok? Ganap nang nabigo ang containment system. Wala na sa kontrol ang lahat ng mga spesimen. Mabilis na bumababa ang katatagan ng istruktura ng pasilidad. Malapit nang gumuho ang pangunahing istruktura. Malapit nang lamunin ang lahat ng lugar. Dapat nang alisin ang mga variable. Pwede mo na akong bitawan. Hindi ko bibitawan. Ano, naadik ka na ba sa pagkontrol sa mga halimaw? Ngayon naman, tao na ang kinokontrol mo. Binitawan kita kanina. Muntik ka nang mawala. Muntik na talaga. Hindi na kita bibitawan ngayon. Sige na nga, sige na nga. Tingnan muna natin si Ilse. Luo. Kumusta si Ilse? Luo. Malubha ang sugat sa kamay ni Ilse. Luo. Kung hindi magagamot agad, mabubulok ito. Anong gagawin natin? Paunahin natin sila sa port para magpagamot. Maghahanap kami kung may iba pang sasakyan. Nakapark sa may pinto sa gilid ang motor noong pumasok kami. Sige, mag-iingat kayo. Kayo rin. Mag-iingat kayo. Ano ng problema, tara na. Sabi ni Ilse. Luo. Baka hindi talaga ako maituturing na tao. Kung tao ka man o hindi. Hindi nakadepende sa kung ano ang nasa loob ng katawan mo. Kundi sa kung aling panig ang pipiliin mong panigan sa huli. O siya, hindi ba't sinabi mo noon na kapag nakaalis tayo? Dito, ililibre mo ako ng hotpot. Nakalimutan mo na ba? Paano naman mangyayari yon? Siyempre, hindi ko nakalimutan. Bukod sa hotpot, ililibre din kita ng barbecue. Gusto mo rin ba ng cake? Tama ang sinabi mo. Basta't nandito ka pa. Lagi niyang maalala na tao siya. Pero hindi dapat magkaroon ng anchor ang isang neural mother cell. Huwag kang matulog. Galit na tuta. Tumingin ka sa akin. Pupunta tayo sa ospital. Pupunta tayo sa ospital, okay. Pupunta tayo sa ospital. Huwag kang gumalaw. Gusto lang kitang makita ng mas malinaw. Marami pa tayong oras para magkatitigan sa hinaharap. Hindi ba't kakain pa tayo ng hotpot at cake? Huwag mo nang sabihin yan, please. Huwag mo nang sabihin yan, galit na tuta. Guchen. Nandito ako. Huwag mo na akong tawaging galit na tuta sa susunod. CJ. Dapat mong tandaan. Ako si Bike Xiao Xiao. Bai na ang ibig sabihin ay puti. Xiao na ang ibig sabihin ay bukang liwayway. Tanda ko. Lagi ko yung tatandaan. Loko, anong natatandaan mo riyan? Huwag mo siyang hawakan, ako ang harapin mo. Linyuan, huminto ka. Huminto ka. Sa wakas, papatayin kita. Hanggang dito lang ba ang kaya mo? Ano? Huwag. Pakawalan mo siya, kung matapang ka, ako ang harapin mo.
Guchen. Ikaw pala yan. Lin Yuan, subukan mong galawin siya. Papatayin talaga kita. Ganyan din ang sinabi mo kanina. Guchen. Pagising mo, makikita mo ang bagong bersyon niya. Ngayon, ako naman ang maghahanap sa iyo. Hintayin mo ako. Bike Xiao Xiao. Lumitaw na ang target, magpaputok. Huli ka na dumating. Kaya wala akong oras para sa mga kalokohan mo. Kahit ano pa ang gawin mo, hindi mo mapapatunayan na tama ang sangkatauhan. Ngayon, nagtutulungan ang mga tao para mabuhay. Pero bukas, dahil sa pagkain, lupa at kapangyarihan, magbabarilan din sila. Hanggat may pagpipilian ang tao, hindi kailanman matatapos ang digmaan. Kaya ba inalisan mo ng pagpipilian ang lahat? Kung walang sariling pag-iisip, walang pagtataksil. Kung walang hangarin, walang digmaan. Ang tinatawag na emosyon ay isa lamang. Ilusyon na nilikha ng mga neurotransmitter. At ang pagkamatay niya ay isang aksidente lamang. Alam niyang mamamatay siya. Pero pinili pa rin niyang iligtas ako. Likas na instinct ang matakot. Ang piliing protektahan ang iba sa kabila ng takot, iyon ang tunay na tao. Alam mo ba noong sinasakal mo siya, kung ano ang naramdaman niya? Ang sakripisyo ng isang tao ay hindi makakabago sa likas na katangian ng tao. Gusto mong alisin ang kasamaan. Pero pinatay mo muna ang kakayahan ng taong pumili ng kabutihan. Hindi sibilisasyon ang nilikha mo, kundi isang kawan ng mga bangkay na hindi lumalaban. Darating ang araw. Maiintindihan mo rin na ang kaayusan ay nagpapanatili lang sa tao na buhay. Pero ang emosyon ang nagbibigay ng dahilan para gustuhing mabuhay. Nakalkula mo nga ang neural mother cell. Pero nagkamali ka sa kalkulasyon ng emosyon ng tao. Hahaha. Sa huli, magiging katulad mo rin ako. Kung darating man ang araw na iyon, ako mismo ang pipili para sa sarili ko. Huwag mong galawin yan. Sabi ko, huwag mong galawin yan. May sinabi noon si Xiao Xiao. Kung tao ka o hindi, hindi nasusukat sa kung ano ang nasa loob ng katawan ko, kundi sa kung saang panig ko pipiliing tumayo sa huli. Talaga ba, talaga ba? Hehe, haha. Ano ang kasalanan ko? Ang lahat ng ginawa ko ay para sa hinaharap ng sangkatauhan. Huy! Wawasakin mo lang ang sangkatauhan. Dagdagan mo pa. Ano ang gagawin mo? Lin Yuan. Darating din ang araw.
Papunta na ang ikalawang unit sa itinalagang lokasyon. Nakakita ng malaking kawan ng mga zombie sa daan. Humihingi ng utos. Lahat ng unit, sumaklolo agad sa depensa 3. Roger. Hindi natin sila kaya, tumakbo na kayo. Malapit nang bumagsak ang depensa rito. Umatras na tayo. Report. May namataang malaking horde ng mga zombie sa unahan na patungo sa daungan. Bumagsak na ang depensa 1. May mga tao pa sa Siyam na evacuation point na kailangang ilikas. Sabihan ng mga sundalo sa unahan na panatilihin ang seguridad sa mga evacuation point. Ipatupad agad ang level 1 combat readiness sa daungan. Nakausap na ba ang headquarters? Bilis, kilos ng mabilis. Pambansang pinagsamang emergency broadcast. Emergency frequency ng lungsod ng A, nagbabalita sa buong lungsod. Ang linya ng depensa ng lungsod ng A ay kasalukuyang inaatake ng malaking kawan ng mga mutan. Ang sakop ng impeksyon ay kumalat na sa mahigit 70% ng buong lungsod. Nasa pinakamapanganib na sandali na tayo ngayon. Sa lahat ng mamamayan na nakakarinig sa broadcast na ito. Mangyaring pumunta agad sa pinakamalapit na opisyal na evacuation center sa gymnasium. Sa mga underground shelter o sa mga itinalagang relocation point ng baita para sa maayos na paglikas. Para sa mga hindi makakarating sa mga evacuation center. Manatili sa kinaroroonan at isara ang mga pinto at bintana. Patayin ang lahat ng ilaw. At manatiling tahimik. Ang Baita Joint Rescue Team at ang militar ay ganap nang nakatalaga para sa paghahanap, pagliligtas at paglipoy sa mga kalaban. Buwisit, hindi natin sila matatamaan sa ganitong kalayo. Magpaputok kayo, magpaputok. Buwisit, pabagsakin niyo sila kahit isa-isa lang. Ubos na ang ikalawang platoon. Unang platoon, ilan pa ang natitira sa inyo, leader ng ikalawang platoon? Naririnig mo ba ako? Patay na silang lahat, buwisit. May buhay pa ba sa inyo? Sa mga nakakarinig, magtipon-tipon sa shelter 16 na. Lalabanan natin ang mga hayop na ito hanggang kamatayan. Tumatawag sa lahat ng channel. Maraming mutant ang mabilis na lumalapit sa linya ng depensa 1. Wala na tayong urungan. Bumagsak na ang pader sa silangang bahagi. Lahat ng nakaligtas at kakamping unit sa lugar na ito. Pumunta agad sa posisyon 1 kapag narinig ninyo ito. Dito ang ikalawang grupo ng hukbong himpapawid. Lahat ng natitirang kakamping unit ay papalapit na sa inyo. May natukoy na 37 lumilipad na mutant na papalapit. 5 kilometro na lang ang layo mula sa unahan ng pag-atake. Mahigit 41 pinaghalong mutant ang natukoy. Tumawid na sila sa 1,751 junction. Nanganganib na ang evacuation zone sa daungan. Nasaan na ang tulong mula sa mga may kakaibang lakas na ipinangako ng mga taga-Baita? Nasaan na ang mga tao mula sa kanilang proyektong QAnon? Ubos na ang buong ikalawang batalyon. Ginawa na rin ng mga kasamahan natin sa himpapawid ang lahat ng kanilang makakaya. Tayo na lang ang natitirang puwersang nakabaluti sa buong linya ng depensa. Hindi kayang talunin ng mga kanyon natin ang matigas na baluti ng mga halimaw na iyon. Pero kahit mamatay tayo, isama ninyo sa hukay ang mga hayop na iyan. Kahit mabali pa ang mga ngipin natin, kailangan pa rin nating kagatin at pilasin ang laman nila. Panatilihin ang pormasyon ng pag-atake. Bawasan ang distansya natin sa kaaway. Kahit hindi ninyo nakikita, magpaputok pa rin kayo, magpaputok. Pasulong, pasulong, pasulong. General, may naharang kaming isang mabilisang mensahe mula sa isang espiya sa loob ng Baita. Inactivate ni EUC Lin ang neural tower. Ang target ay ang host ng neural mother cell na may codename na T1, si Guchen. Kapag ang neural mother cell ay tuluyan ng papakawalan ni EUC Lin ang huling homing protocol.
Nais niyang gamitin ang mga lumilikas na tao bilang pain upang magdulot ng malawakang impeksyon na maapektuhan ang mahigit 300,000 kataong naghihintay na lumikas sa daungan. Gaano katiwala ang impormasyong ito? Ang nagpadala ay si EUC Luo. Isa siyang dating nakatatandang mananaliksik sa baita. Ginamit niya ang hiwalay na physical backup link ng baita para ipadala ito. Ang nilalaman ng mensahe ay napatunayan na sa pamamagitan ng biological key. Imposible itong palsipikahin sa teknikal na paraan. Gagamitin ni EUC Lin ang 300,000 katao bilang pain para sa kanyang eksperimento. Makipag-ugnayan sa headquarters sa daungan. Hindi maabot si EUC Lin. Kanina pa niya pinutol ang linya ng komunikasyon. Hindi makapasok ang mga utos mula sa ating satellite link. Ang hayop na si EUC Lin. Pinutol muna ang komunikasyon bago isinagawa ang kanyang plano. Makipag-ugnayan agad kay Shen Yanzhao. General Shen. Si EUC Lin, siya. Alam ko na. Pasok. Z, may agarang ulat mula kay EC. Luo, ipinadala ko na sa iyo ang mga coordinate ng Neural Tower. Pumunta ka agad kasama ang pangkat ng baita para pigilan siya. Xiao Qiang, may agarang pagbabago sa misyon ng unit mo. Kumilos patungo sa daungan. Makipagtulungan sa militar upang magtatag ng matibay na linya ng depensa. Ipagtanggol ang mga sibilyan sa pagsakay sa barko. Masusunod, titiyakin naming matatapos ang misyon. Atensyon sa lahat ng unit. Formal nang sinimulan ang plano ng pagsagip. Codename ARC. Mga kawal ng bawat pangkat ng labanan. Simula sa sandaling ito, kayo ang huling bato sa ating tanggulan. Ang pinakamataas na bahura sa tubig. Ang misyon ang higit sa lahat. Kahit ano pa ang kapalit, kahit gaano pa kalaki ang pinsala. Ang pangkat ng hukbong panghimpapawid sa pinakamabilis na bilis ng labanan. Puwersahang lumusot patungo sa daungan. Magsagawa ng malawakang pagharang. Huwag aalis sa labanan hanggat hindi naubos ang bala. Pangkat ng hukbong pandagat, linisin ang kubyerta, lumipad na agad ang lahat ng eroplanong pandigma. Magsagawa ng walang humpay na pag-atake sa labas ng daungan. Huwag aatras maliban na lang kung lumubog sa labanan. Ang pangkat ng misil at hukbong roketa, agad na lumipat sa pinakamataas na kahandaan sa pakikipagdigma. Aalin ang lahat ng unit ng paglulunsad. Itakda ang mga parameter ng target. Magsagawa ng walang piling malawakang pag-atake gamit ang malakas na putok sa pangkat ng kaaway sa labas ng daungan. Hanggang sa maubos ang lahat ng natitirang bala sa imbakan. Ang pangkat ng mga armadong helikopter ay sasama sa pangkat ng baita sa buong operasyon. Magsagawa ng mababang paglipad upang makalusot at magbigay ng proteksyon gamit ang dinamikong putok. Naglabas na ng utos ang pamunuan sa harapan, kumilos ayon sa sitwasyon, hindi na kailangang humingi ng pahintulot. Mga kawal ng buong hukbo, sa labanang ito, walang hudyat ng pag-atras, mayroon lamang tunog ng tambol para sa pagsugod. Para sa kaligtasan ng mga pamilya sa ating likuran sumugod ang buong hukbo, isagawa agad. Ulat, nabasag na ang linya ng depensa sa kanluran. Napasok na ng mga halimaw ang daungan. Naubos na ang buong hukbo sa gitnang linya ng depensa. Wala na ang buong pangkat. Hindi na kaya ng mga may kapangyarihan. Lahat sila ay malubhang nasugatan. Bumagsak na ang ating depensa. Paalisin na agad ang barkong puno ng tao. Sabihan ng lahat ng kaya pang lumaban na sumunod sa akin. Ah! Yumuko kayo, bilis. Ah! Ah! Simulan na natin. Hoy, Kuya Hu, hintayin mo ako. Ang sombrero ko. Ah!
Ang sinelas ko. May mga sibilyan pa sa likod ng linya ng paglikas. Nakikita ko. Ako na ang bahala sa silangang bahagi. Hindi na makakatagal ang harapan. Kung ganoon, kailangan muna nating basagin ang harang na ito. Malinis na ang daanan sa kaliwa. May malaking kalaban pa sa gitnang linya. Pinipilit niyang paatrasin ang ating linya ng depensa. Sa likod mo. Nawalan ka ng focus. Tinitingnan ko lang ang posisyon ng kanyon sa harapan. Sa susunod, alalahanin mo muna ang sarili mo. May darating pa sa kanan. May lumitaw na napakalaking target. Hindi natin siya mapipigilan. Umalis na kayo agad. Salamat sa paghihirap, kapatid. Pagbabalik ng 7 bituin. Yin yang, libingang bulaklak. Ate Z, ang astig ng tira mo kanina. Magandang araw, Kapitan Shen. Ako ang commander na nakatalaga sa daungan mula sa pamunuang estratehiko ng lungsod ng Yu. Ako si Shen Z, ang pinuno ng unang pangkat ng baita. Ano ang kasalukuyang kalagayan ng mga nasugatan at depensa sa daungan? Napakalaki ng pinsala at dami ng nasawi sa hukbo. Sira-sira na ang linya ng depensa sa harapan. Hindi na natin makakayanan ang susunod na malakas na atake ng mga halimaw. Aorganisa agad ang mga mamamayan patungo sa ligtas na lugar sa loob ng bansa. Darating na rin sa lalong madaling panahon ang mga karagdagang sundalo mula sa likuran. Xiao Tao, isama mo ang mga miyembro ng pangkat upang tulungan ang militar sa paglikas. Unahing iligtas ang mga matatanda, mahihina at mga sugatan. May iba pa akong misyon na dapat gawin. Huwag na nating sayangin ang oras. Kumilos na kayo agad.